natin yung magulong impeachment at withdrawal of signatures. Oo. Kasi unahin natin yung partner, no? Yung signature. Oo, para mas maliwanagan natin. Oo. Ano bang kahalagahan ng partner kung magkulang o hindi sapat yung pirma, no, sa Senado? Kasi ito sa committee report ng Blue Ribbon Committee. Okay. Ay kinakailangan kapag after the investigation ay kinakailangan may pumirma na 11 or majority. Oo. Because the Blue Ribbon Committee is composed of 17 members plus 3 ex-officio members. So it's a total of 20. So to secure the majority signatures, kailangan mo ng 11 na pirma. Pero ang nangyari dito sa committee report ni Ping Lacson ay lumalabas na may nag-withdraw 3 senador. Yun pala yun. Ayun. Oo. So kung may nag-withdraw, partner, Yung status mo, yung official status mo as a committee report will be reverted to draft report. So hindi na siya pwedeng tawaging committee report kasi kulang na yung pirma mo eh. At ang nag-withdraw ay si Jinggoy Estrada, si Mig Zubiri, si Senator, at si Win Gatchalian. Anong dahilan kaya dito, partner? May balita ka ba? Kung bakit nag-back out to doon sa committee report? Wala kaming naulinigang balita dyan, partner eh. Personal mo, ano kaya ang iyong pananaw? Ako duda ko baka baka pinoproteksyon na nila yung sarili nilang mga kaibigan or malapit sa kanilang mga senador. Kasi yung committee report is all about the result of the investigation about the graft and corruption. Doon na may kaugnayan doon sa flood control program. Pero ang sabi dito ni Marian Nanale, attorney, sa pahayag po ni Senator Ping Lacson, lumalabas na ayaw po kasi ng mga senador na mapanagot yung mga senador, of course kasama nila sa Senate, partner nasangkot sa flood control controversy. Yun na nga, tama si Marian. Marian ba? Marian Nanale. Marian Nanale. Tama siya. So, lumalabas there is a protection coming from those who withdrew their signatures from the report. Kapwa nila senador, partner. Kaya lang, ang tanong naman dito, akala ko ba sila ay naglilingkod para sa bayan, hindi para sa kababayan nila doon sa loob sa Senado? Para sa kasama nila, no, partner? Para sa kasama nila sa Senate. Pero hindi naalis yun, no? May kinakampihan talaga yung kapwa senador mo, no? Hindi, dapat maging sila parang impartial pagdating sa ganyan na hindi ka dapat maging may kinikilingan. Bakit si Robin Hood very vocal siya kay Bato, di ba, in the past few days? Wala naman siya kasing masyadong parang exposure sa mga legal implications na kung ano yung sinasabi niya. May kakulangan siya sa kaalaman. Diba? Kailangan pa niya siguro makipag-usap sa chief of staff niya. Ano ba magiging implikasyon nito? Nagsabi ko doon na gusto ko ng Senate President ay kakampi namin para hindi ma-impeach si VP Sara. Without knowing na as a senator judge, dapat di ka nagbibitiw ng mga ganong klaseng pananalita kasi magiging judge ka ng isang kaso na involve yung taong binabanggit mo na ayaw mo ma-impeach. Na very, very naman, partner. Naman siya, very vocal at kita naman natin na talagang makasara. Hindi dapat. Kasi otherwise, wag na nating ituloy yung impeachment trial against the Vice President. Kasi even before the endorsement of the impeachment to the Senate, nagpapahayag ka na ng magiging decision mo. Although that is a political process, dapat iniiwasan yung mga ganong klaseng deklarasyon in public. Now with this, tatlo na partner, hindi pumirma, yun ang doon. Ang magiging procedural and legal implications ng withdrawal of the 3 signatures will greatly affect the committee report. Sabi ko nga kanina, it will be reverted to a mere draft report instead of a committee report. Okay, anong kaibahan yan, partner, sa draft at committee report? Yung committee report kasi, kapag kumpleto ang signatures niyan, you can already endorse it to the plenary. Uusad siya, partner. Uusad yan. Pupunta yan sa plenary for deliberation, discussion, debate, and then magbobotohan. And then before it
will be endorsed to, like for instance, sa Office of the Ombudsman for the filing of the necessary legal action against the senators involved. Si Cheese, si Villanueva, And tsaka si Jinggoy. Oo, yun ang mangyayari. Kasi kung if it is reverted to the status of a draft report, that will not move, no? Mawawalan Draft. siya ng use. Draft ka lang eh. Draft ka lang talaga. So, instead na ma-refer, ma-endorse sa Office of the Ombudsman to help the Ombudsman strengthen its Sandigan Bayan kay Remulla, position para makapag-file ng complaint with the Sandigan Bayan, hindi magagawa yun because of the lack of the necessary signatures and then the reversion of the report from committee report to a draft report na lang siya. So what would be the next actions of Sandigan Bayan? Wala na, partner, hanggang dun lang. Hindi, ganito yan. Yung ombudsman being a an independent constitutional body, ay can move to proceed with the preliminary investigation kasi it's di ba? Under investigation na sila, under preliminary investigation ng tatlong senador. Ngayon, they can request the Senate for a copy of the draft report. Which will include the testimonies of those witnesses who attended the investigation in the Blue Ribbon. These testimonies and the evidence presented during the committee investigation may be used by the Office of the Ombudsman para palakasin yung kanilang position so they can immediately file now the complaint with the Sandigan Bayan and so para mailabas yung warrant of arrest. Okay. Kasi partner, yung sinasabi mo kanina, yung report, nung una, 6 ang nakalagda dun sa draft ng committee report. Pero 3 nga yung bumawi. Tama, di ba partner, sabi nga natin, Senator Mig, Subiri, JB, and Gatchalian. Kung saan natira na lamang sa nakalagda sa partial reports, Bam Aquino, Senator Kiko. Bam Riza, and Kiko. Yun pala. Yun ang problema doon. So dapat makakuha nga sila ng 11. 11 Imbis na makakuha ng 11, may nag-withdraw pa. Kasi pag pasok ng 11 signatures, that will be, the draft report will be converted into a committee report which will have its personality na para ma-endorse yan sa plenaryo. Anong magiging hakbangin naman ng Senate President? Wala na siyang dun. Wala. Hindi naging committee report archive mo yun ngayon. Yun. Di ba? Pero partner, pag humingi ng kopya si Ombudsman at naasar, bakit hindi pumirma yung mga sayang naman. Aka na nga yan. Pingin na ng kopya niyan. Kasi hindi pwedeng pigilan yun. That's public records yun, di ba? Okay. So gagamitin niya yung testimonya ng mga inimbestigahan doon sa Senado. Dagdag kong ebidensya to. File the complaint. Lalong napadali ngayon tuloy. Magbabackfire yan doon sa mga nag-withdraw ng signatures. Yun lang, partner, no? Nakikita mo na even mga senators, talagang may mga kanya-kanya silang dahilan, no? Kahit sabi nga natin. Okay lang kung may kanya-kanyang dahilan kung ito ay para sa kapakanan ng taong bayan at ng ating bansa. Pero kung para sa kapakanan ng kanilang mga kaibigan within the Senate, yun nga, partner. Mahirap yun. Nandiyan kayo para kami pagsilbihan. Tayo ay pagsilbihan. And we want to know, ano ba talaga yung nangyari? Ba't na-involve, no, yung mga pangalan ng mga sangkot sa corruption. Kung gusto nyo talagang proteksyonan ng inyong mga kaibigan, hayaan ninyong gumulong ang investigasyon at ang malaman kung ano talaga ang pangyayari doon sa flood control funds na yan. Kung walang kasalanan, napakadaling depensa ng sarili mo even without a lawyer Minsan kapag wala kang kasalanan, kayang-kaya mo depensa. Hindi, tsaka partner, kahit anong gawin mong mga pananalita dyan, the truth will come out naturally di ba? Pag totoo ka talagang lalabas ang katotohanan dyan na wala kang kasalanan. Kahit paikutin mo pa mundo, lalabas at lalabas ang katotohanan. Laging kabutihan yung partner nangingibabaw, di ba? Sayang naman.